First episode natin to. Okay. And itong mangyayari dito Start is... na ba to? Ito na nga yun. Ito na yun. Ito na Ay, ito na ba? Ito na yun. Okay. Rolling na sila, Ito di na ba? yun. Okay, very good. Young adulthood comes with big decisions and real challenges. And sometimes, you just need a place where you feel seen and understood. That's what Table for 12 is about. Honest conversations and shared journeys. Wherever you're listening from, whenever you're looking for people in the same season, we'll meet you at the table. Hey guys, welcome and looking forward kami na samahan niyo pa kami hanggang sa matapos tong podcast na to. I'm JJ and your young adult. Kami din, young Friend. adult. Yung adult. Hindi, kasi na itong table for 12 this is designed for... Young adult. adult. Action. So, Yeah. Yeah. So, ikaw si Brother JJ. si Brother JJ. Ako naman si M. M. Si Fulastan. Ako si M. With the EM. EM. Okay. EM. EM. Ako naman ang young adult corporate girly nyo naman. Wow. Erica. Wow, may title. Sabi ko sa inyo Erica. Sakto eh. Game may title. Ako na lang ang inyong kuya. Oh. Kuya Dritch. Kuya Dritch. Matanda na rin. Pero Kasi choice nyo na kung kukuyahin nyo ako dito. Kureras na to. Tropa. Parang ang hirap kuyain kasi gwapins eh. Batang bata. Hindi nyo kalaing 35 yun ang pinagmanahan na. nating lahat eh. Batang bata. Nag-age reveal. Oo nga, ganun na. Hindi man ako nagpapilit na. Ilang taong ka na, kuya? Wala Okay. ganun. Hindi kasi baka malito rin sila. Bakit young adults? Baka may din yun, age bracket. Paano mo ba nasasabi na nasa young adult phase ka na ng life? Tingin ko yung mga early 20s. Diyan yan nagsistart. Yeah. Or we can say na pagpasok ng 20. 20s. Yeah, 20. Pagka Start nasa-stress ng ka 20. na, no? Or kapag But when you're marami ka ng entering mga the era of- mental or kung ano-ano mga pinapahid. Okay. Ang 20 ba ay college na? Anong college? Sa ngayon, oo. College. Parang Kasi may third K-12 year, tayo fourth year. Oo. Kasi may, Exactly. may K-12. Medyo Nung nag-extend panahon mo, sila. graduate na. Ay, Siguro Oh, graduate ako graduate na ako. 2018. I graduated 19 Ako years graduate. old. Wow, Ay, 19. 19. Nagkakalabasa tayo nakita dito. Dapat tayo masabi ng taon, please lang. Sige. Bakit tayo nasa labas? Ano bang meron dito? Oo. Ayun ang... Oo nga. What's with the vibe? Yes. Ayun yung sagutin natin. Ano bang meron dito? Ano ba tong table na to? At bakit tayo nandito Bakit sa... natin ginagawa to, di ba? Yan. Actually, mag-umpisa siya siguro sa... Describe natin, bakit table ang meron tayo dito? Bakit kasama siya sa pangalan natin? Oo nga. Table for... Well, basically ako, my perspective about table is where people meet together. Di ba? Pag may table, siguradong may mag-uusap dyan. Ha? Or may gagawin, may agenda, something to do with your life or to deal with your life. Kapag may table. Oo nga. That's for me. Oh. How about you guys? Ako, siguro, syempre once na may table, there's always food, diba? May menu, no? Merong inilalatag. And that's something that will excite, no? Lalo na yung mga young adult natin dyan, na meron tayong ilalatag sa kanila, different topics, no, to share about. Tama. So, how about you? Pag table kasi parang it's designed na palibutan. Oo. Diba? So, parang pag pumalibot ka sa isang lugar, para siyang community, no? Pwedeng, ito, parang small community siya. Pero dahil ang table ay dinala mo online, parang it could become bigger. Pero we gather, di ba, around the table. Parang sabi ni JJ. Ang ganda ng sinabi niya. Talaga Hindi ako ba? papatalo eh. Sige. Gusto ko idagdag to. Pag may table, there's a rest. There's a pause. Pwede. 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 Kasi syempre, hihinto ka. Uupo ka. Oo. You need to deal the thing na kailangan mong gawin. Yeah. Magpo-focus ka, self-reflection and everything. Exactly. Table. Pwede. Parang design yung table na kapag may table ka in front of you, whether gonna eat or drink something or magtatrabaho ka. Tapos, ang masaya sa table, dinesign siya na hindi pang single people. I mean, hindi siya single, pero yung mas masaya pumunta sa isang table nang magkakasama. Correct. Tama. Kaya nandito tayo ngayon. Kaya ba, We're here no? Kaya ba together. table for 12? We're sharing spaces, diba? Sharing spaces, With each other. Sharing sharing thoughts, community. sharing of feelings and emotions and everything, all Yes. in the table. Total, sinabi mo na bro yung thoughts and feeling. That's actually one of the reason why we started this podcast. It's because for us to really
talk about our feelings, talk about our thoughts, being a young adult. Ayun. Dami kasi, no? Yeah. Daming feelings ng young adults ngayon. Oo. Honestly naman talaga. Tsaka hindi madaling maging young adult Sa panahon na- ngayon. Oh. Amen. Agree. Agree. Saang part Agree. yan? Saang part? Agree. Sa lahat eh. Ah. Sa lahat. Finances, relationship, pag-aaral, career, so much dami. So much dami. Hindi, pero feeling ko, dati pa naman siyang concern ng young adult. Pero ngayon kasi, mas na-awaken lang yung mga tao kasi na-publicize na yan sa social media. Exactly. Post ka ng first day mo sa first job. Mm. Parang mas na-highlight dun na pag young adult, marami ng pagdadaanan, maraming feelings. Pero dati, feeling ko gano'n na rin naman ang story. Hindi lang napopost kasi wala pang Friendster. I think Ay, Kuya, Facebook pa lang. tama si Kuya. Oh. Tama siya. Yeah. Kasi wala lang talagang platform. And Correct. what's good about Table 412 is this is a platform where young adults meet together and to convey their minds. Kamusta ka? Tama. How's your life about your Oo. finances? What's your advices to other young Yeah. adults like you? And a lot of stuff pa, di ba? Bakit? Pero before that, medyo interesado siguro yung mga nakikinig sa atin. What's with 412? 412. 412 is Diba? actually from 1 Timothy 4:12. Oh, wow. 1 Timothy 4:12. Hanapin ko It's ba yan from the dito sa Bible. Bible? Yeah, sige. Hanapin natin. Pwede. Ay, pwede. Hanapin natin. Kaya pala may Bible dito, no? Okay. Ang galing. Gusto ko yung napigilan siya maghanap. Napigilan siya eh. Di humangin ka sa... Parang kabesado mo na eh. Gusto ko na sana sabihin, i-recite. Ipapakorek. I-recite mo, tapos Ipagmalaki. 1 Timothy 4:12. Natataranta. Ano magandang verse yan? Napakagandang verse ng Matthew, first. Mark, Luke, and John. Kumanda. Ito na. We can relate. Oo. Inaano ka lang kayo. Inaaliw ka lang. Sige, i-recite mo to check ka kung tama. Sige. Table 4:12 is from 1 Timothy 4:12. Yes. Sabi dito ay, do not, doon nag-umpisa sa donut. Correct. Do not Not. Okay. let them look down on you because you are young. Yeah. Like us, young people. Do not let them look down on you because you are young. But be an example in love, in speech, in conduct, in purity, And Tama ba? faith. in faith. Tama. Tama ba? M version yan. M version. Pero tama. Yun yun. What's in the Dito sa scripture? version Yeah, na to. sa version na yun. Iba-iba kasi nga ng version. Pero sabi dito, don't let anyone think less of you. So parang look down din, Yeah. di ba? Because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Yan. Alam mo, total na pag-uusapan naman natin to. There's a lot of conversation that needs to deal with. And ang mahirap dito as a young adult, tayo kasi nung nalagpasan natin yung aral phase, then we started to work, parang we feel na we know everything or parang kaya ko na to, kumikita na ako. O, tapos, Ganun pa ba? parang naramdaman nyo ba yun? Yung feeling na, Yeah. Ba't ka bumubulong dyan? Yan. Lalag. naramdaman nyo ba yung feeling na, okay, kaya ko na to, I know everything. It's about time to be independent. Yeah, diba? it's about Parang time kala mo freedom. Mhm. Yeah. Actually. And ang nakatakot sa part na yun, as almost trentahin, almost trentahin, no? Late 20s. na late 20s, ang pinaka malupit na part doon is we struggled a lot and we face it alone. Right. Actually. Yeah. So there's a lot of conversations that we really needs to deal with. Correct. Pero paano mo nasabi na people feel alone? I mean, kayo ba, did you feel at some point of your life na parang alone ka sa pinagdadaanan mo? Ako, at some point, yes. Siguro bilang panganay din. When I enter being the Panganay din. young adult, Yeah. andun sa akin yung parang hindi ko pwede siyang ma-share sa parents ko. Hindi ko siya pwede i-share sa mga kapatid ko. Kasi I have to be strong enough to face yung kung ano yung mga problems ko. Ako personally, talagang na-experience ko siya. So, kayo, ano yung phase na yun? Yung Ako, I moment? can relate with Erica sa panganay din. Pag panganay ka kasi, you really have to demonstrate that you are a role model. And sometimes, wala ka ng parang avenue na umiyak Totoo. sa family mo, di ba? Kasi nga, you have to really Kailangan portray strong. that you are strong. Oo. Kasi lahat sila
I hope lahat ng panganay parehas sa amin ng sentimento. But, yeah, going back sa sinabi ko, hindi talaga siya na-express from time to time. Kaya ang gandang opportunity din na may mga ganitong klaseng usapan ang mga young Oo nga. adults. Especially kung panganay ka man, bunso ka, middle child, 'di ba? Parang ma-express mo yung nararamdaman mo, yung thoughts mo. Kasi ang halaga ng may kausap. And at the end of the day, no man is an island, 'di ba? Yes. Hindi ko kaya Mag-isa. mag-isa. Na. Dumating yung point na akala ko kaya ko mag-isa. Independent, strong. Yeah. But Sana the reality, makwento mo yan dito. No? sa next episode. Exciting. But my point is, hindi mo kaya mag-isa. Totoo. Hindi ka magaling. Totoo. Hindi ka rin laging magaling. May galing yung iba na kailangan mo yun para mas gumaling ka. Tsaka feeling ko ang daming nakaramdam na alone nung pandemic. Tama. Diba? Agree. Lahat ng may muwang ngayon, dumaan sa 2020 hanggang kailan ba natapos yung pandemic. Actually, di po siya na-broadcast na tapos eh. Kaya feeling ko, siguro yung mga nanonood, baka many of them naramdaman yung lonely or alone moment. Or nakikinig. Or nakikinig. Ay, mga nakikinig. Yes, naramdaman nila yun nung pandemic. Kasi ako, doon ko rin naramdaman. Pero, ayun lang. Well, sa akin kasi kuya, yun nga, bilang isang papunta na ako dun sa 30 pace, no? Marami akong nadidiscover sa sarili ko lately. Sobrang dami kong nadidiscover sa sarili ko na akala ko ganun ako dati. Why? Na nagkaroon ako ng ganung mga thoughts sa sarili ko kasi nagkaroon ako ng feed from the outside world na maraming sinasabi yung kung sino-sino. So parang kala ko, ako talaga yun. Gusto ko lang i-highlight yung alone moments. No? Hindi talaga maiwasan sa buhay ng tao na talagang malulungkot ka. Especially when you are a young adult. Kaya nga sinabi dun sa 1 Timothy 4:12, di ba? Do not let other people look down on you. But set an example in faith and love and character and everything. So basically, inisip ko siya, paano yun? Paano na hindi ako malulungkot at hindi ko titingnan yung sarili ko na down? Kasi I think marami din nag-struggle dyan about how they see themselves sa harapan ng maraming tao. Diba? Kaya din nalulungkot ang tao kasi feeling nila hindi sila enough. Feeling nila hindi sila complete. Feeling nila there's lacking. No? Kaya ang daming sinusubukan, ang daming ginagawa, ang daming tinatry ng mga bagay-bagay. And ang dulo nun, malungkot ka. Kasi nga, Exactly. the question is, are you doing the right thing? Are you doing your purpose in life? Pero kasi sa panahon ngayon, parang very prone mga tao dun. Dahil, ikaw nga, di ba? I mean, ito, honest question. Lahat ba dito nag-social media? Yes. Yeah. Di ba? O so lahat tayo, every day, we see some things that we don't have. But other people, meron sila. Yeah. Okay. Yeah. Di ba? So parang ngayon, sobrang common na makukompare mo yung sarili mo with other people. Kaya nagkakaganon ka ng mga feeling na you're not enough. Kasi, di ba? Ay yung usual na sinasabi na yung mga kabatch ko, may bahay na, may kotse na, may nasa ibang asawa, bansa may na anak. sila. Lahat. Parang lahat na maganda nasa kanila. Tapos sa'yo, baka meron ka lang wallet. Ayun, parang limited, nakikita mo. Kaya yung panahon na to ngayon kasi, exposed lahat ng maraming tao to many different things. And that makes them compare. And siguro yun na nga yung nagiging reason but we don't feel enough. Ang nakakatakot doon, kala mo connected ka sa kanila kasi nasa social media ka. Pero hindi talaga. Hindi ka talaga nagkakaroon ng real conversations Yeah. nang nandoon sa social media. Ang nakakatakot pa nito, dahil sa sobrang daming contents, sobrang daming knowledge, nafe-feed ka ng nafe-feed. Yeah. And kala mo yung truth is nakabase sa relatability. Yung Wow. nakaka-relate ka lang, kaya Yung kala truth mo ay Nakabase. nakabase sa relatability. So kala mo, ayun yung totoo. Kasi Actually. nakarelate ka. At Kumbaga na-validate yung feelings Na-validate. sa ibang tao. But it doesn't mean na yun pala yung truth. truth or yung tama. Yes. Kaya meron tayong gantong conversation. Yan. Because we wanted to grow old and grow up as a young adult. No? Kasi tayo yung next generation or the current generation na bubuo ng sarili-sarili nating pamilya. Kagiging tayong ama ng tahanan. No? Kaya ano At bro nanay. At nanay. Yes. Yeah. Nanay. With addition, dun sa kanina share mo, Brother M, no?
yung the connections. Actually, ang pinaka struggle din nowadays ng young adults is not only the connections between other people and you, it's actually losing the connection between you and yourself. Yung, di ba, we start to lose our connection with ourselves kasi parang katulad ng share mo kanina, di ba? If walang magtatanong sa'yo ng ganong question, you won't even realize, oo nga, no? Kaya it's really good to have this real conversation. Kasi you start to have this, alam mo yun, parang reflection, okay, realization, na you start to know yourself even more. So, kaya ang ganda din na meron ka talagang nakakausap, meron kang na-validate yung feelings mo and even yung mga thoughts mo with the right people. Tama. Just still, with the right people, with the right circle, right community. Yun yung kinagandahan sa Table 412 eh. Na dito sa table na to, young adults are meeting together. And then we will talk about how to be courageous in life, how to be an example in character, in faith, in everything, diba? Beautiful. 412, diba? Yeah. Parang tutulungan natin yung isa't isa at yung mga nakikinig sa atin para ma-build yung confidence nila. Right. Yes. Yung identity nila. Yung real. Sino sila? Yung realidad. Yes. That you are not anchored sa mundo. Diba? So, kung nakikinig ka ngayon, tsaka nanonood, siguro maganda tingnan mo kami parang kausap mo lang din kami. Kung papakin, kasi minsan pag podcast, hindi pala minsan, madalas, naka-play yan habang nagdadrive, Totoo. habang nag-commute. Tapos minsan, kung ako lang naman mag-isa, masagot din ako eh. Di ba? Parang, di ba? Oo nga, no? Kala ko ikaw yung tinatanong. Oo, kasi minsan parang sa pool ka eh. Yeah. So, yun din sana ganun nila tayo makita. Yeah. And siguro when we say na right people, you really have to find the right people in your life. And we're not saying na we're right in all ways. I mean, kami. We also have flaws. Pero what makes people right is, I think, the motivation na ma-improve yung sarili, di ba? Mabago. At saka, kumbaga, decide on things or live your life na pinag-iisipan mo rin. You listen to other people. Paano ba dapat yung better approach? Baka may best practice. Di ba parang ganun? Hindi naman dahil perfect ka. That doesn't make you really right. But maybe you're relatable and you have that attitude na you can grow up and grow old. Yeah. Na-connect? Grow up and grow. Nakuha. So yeah, we would love to know yung mga insights mo. Baka you have any concerns, may gusto ka ding i-share. We reserved a seat for you guys. Yes. Okay. May reserve a seat for you. Yeah. Dito ka na. Dito ka upo. Pero, agay nung sinasabi ni Kuya kanina, yung mga pag-uusapan natin dito, yun yung best practices na banggit niya kanina ni tropa ko siya. Tropa. Nabanggit niya kanina yung mga best practices na possible na pwede nilang makuha na ng insight. So, sa mga following episodes natin, more likely pag-uusapan natin dito yung about sa pag-handle ng finances. Siyempre tayo, alam mo na, mahilig kumuskas. Kaskas dito, kaskas doon. No? Paano mag-ayos ng finances natin, courtship, no? Panliligaw, how to handle the relationship, Family din. better. Kung paano mo i-treat yung family mo, yung parents mo, yung mga kapatid mo, no? Kasi ito yung mga conversation na madalas pag pinag-usapan na natin about family, relationship, finances, lalo spirituality. Tama. Kasabihin ng mga tao, corny naman. Corny. Baduy. Sauna lang yun. Baduy. Baduy. Ang baduy. Pero we're in fact na lahat ng to nagmamatter talaga. Actually. It really matter kung sino ka sa susunod na panahon at kung sino ka ngayon. Yes. So kaya kailangan talaga siyang pinag-uusapan. Tama. Yung mga aspect ng buhay na yun. Kaya nandito yung table for 12. No, para pag-usapan natin kung yung tunay na mga pinagdadaanan ng isang young adult. Tunay na struggle, tunay na problema, at ano yung mga possible ways to deal with it. Ako tanong ko, sino bang mga gusto nyong makausap? Like, makarinig or who do you wanna talk to? Kasi
pag sabi mong young adults, malawak yan. Yes. Maybe at least 2 generations nandyan. Gen Z, tsaka millennials. Tsaka millennials. Tapos iba-iba pa yung Gen Z. May Gen Z na Old and nag-aaral new. pa. Yes. Old and Yeah. new. Yeah. May nag-aaral pa, merong first job. Tapos may millennial na building a family. No? Maraming klase. So ako, ang tanong ko sa inyo, kung meron kayong gustong, syempre lahat gusto natin kausap. But if there's one kind of a Gen Z or millennial na gusto mong kausapin, sino yun at bakit? Example lang. Okay, sige. Una ka. Una ako. Unahan mo na. Unahan mo na. Kasi hindi ako to eh. Oo. Oo no? Na-realize ko lang na ako yung mauuna nung patapos ko ng i-suggest. Tingnan mo, I'm buying time kasi di ko pa maisip kung ano sagot ko. Yung pala yun. Hindi, joke lang. Siguro ako, kung sinong gusto kong makausap or like makapakinig dito, knowing na somehow, parang meron akong pwedeng ma-share kasi kung sila pa 30 pa lang, ako trumenta na eh. So, with all my experiences, baka maging useful to someone who is starting their corporate life. Kasi I'm a corporate employee. And ang dami kong na-realize ngayon na sinasabi ko sa sarili ko, ay sana alam ko to dati. Maraming regrets. Regrets kasi parang wala, hindi ko siya nakuha to people around me. No? So, that's something na I think I can impart. And if I will choose an audience, syempre lahat kakausapin natin. But if may isang audience ngayon, maybe that person or those people are those who are starting their career. Na pwede natin invite dito sa table. Pwede, Yes. oo. Pwede. Parang medyo related yung sa akin, no, yung kay Kuya Aldrich. Kasi sa akin naman, I would love to reserve a seat for those young adults na kaka-graduate lang from college. Because they are the right people for transitioning ng adulting. Diba? Sa transition ng adulting. And to be honest, hindi yun madali. Exactly. You really need someone na nauna. At you need them to learn from them. Tama. Diba? Kasi mahirap yun. Mahirap, saan ako mag-uumpisa mag-apply ng trabaho? Ano ba talagang gusto kong gawin sa buhay ko? Yeah. Ibang klaseng Coach JJ. squeezing moment lang. Kasi dumaan ako dun eh. Oo. Then, grabe yung, grabe yung pressure sa sarili mo because you're really figuring things Things out. out. Kung ano ba talaga gusto mo sa buhay. And I think makakatulong yung table na to para matulungan natin yung mga young adults na yun. Ako naman, with me, siguro I want to sit down with people, yung mga young adults na natin, na pa-transition na to going married, okay? Just like my age, ayan. So siguro yung part kasi na parang you're trying to juggle yung career mo, tapos parang gusto mong mag-provide din for the family, ayaw mong bitawan yung pamilya mo. And then transition to married life. So parang I want to learn from them with their struggles, kumbaga sharing of struggles, Yes. and paano natin to Wow. ano yung wisdom na pwede kong makuha from these people. So, yun yung excited din ako, to talk about. So, Ay, ganda nun ah. Ganda. Kunin ko lang yung dalawa sa kanila. Yung kay JJ, gusto ko rin makausap yung mga transition. Fresh grad. Yes, so yung from college to Corporate. employee. Kasi alam mo, ito yung mga stages in life na ang dami mo ng question. Then na nag-start yung questioning mo in life na parang, okay, what's next? Tapos na ako mag-aral, what's next? Tapos, papasukin ko ba to? What's my future? At mga vital, vital stage yun ng buhay mo na kailangan mo talagang sana tumama yung desisyon na tatahakin mo. At yun nakakatakot kasi somehow hindi tayo natuturuan nun na, okay, what's next? What's next ahead? Kaya pala, most of the time, tayong mga young adults, tayo yung sinasabi nila adventurous. yeah. Oo. Kasi ang dami na nating question in life. Yun na nag-start na, ano talagang hilig mo? Kasi nag-aaroon ka na able ka na bumili ng ganito, able ka nang magbakasyon, able ka ng mga bagay na hindi mo naman nagagawa dati. Simulang nagtrabaho ka. At doon mo na ini-start na i-cultivate yung self mo. At ayun yung bagay na masarap pag-usapan. Masarap pag-usapan ng mga kay young adults natin. And ganun din yung kay Erica, gusto ko rin kunin yung point na yun kasi me, as someone na going to married life na rin soon, hopefully. Yun.
yan. Sure yan. Sure yan. Sure yun. The right time. So, ayun, gusto ko rin talaga matuto yung tamang process ba? Right way ng process ng pag-transition from singlehood to married. married life. Medyo malaking jump yun. Oo. And at isa pa yun sa mga vital points in life na kailangan pag-usapan talaga. No, Yes, ako dyan. agree. Most of the people ngayon, takot kasi silang pag-usapan yan. Talaga? Diba? Parang, when it comes to parang kakanyahin mo na lang. Kumbaga parang, it's more on, it's hard to be vulnerable with other people kasi baka andun yung, ma-judge ka. Yes. Okay, lalo na pagka Pero it's great to learn from people na, paano sila nagta-transition talaga. So, yeah. Ikaw, kuya. Ikaw na. Or ba't about Sige, topic tayo? Sino topic na? tayo? Nabagsak lang. Yan. Ako na. Hindi, gusto ko lang sabihin na ang galing kasi ako ang perspective ko kanino ako maging part. Pero when Erica shared, pwede rin pala tayo matuto. No? I mean, in this table, hindi lang kung sino nakaupo dito, siya lang Siya lang mag-feed. magbibigay. No? Parang kahit tayo pala, we can learn from Their experiences. their experiences. Exactly. Correct. And maybe kung meron somewhere online, baka may mag-comment, di ba? Oo. Added learning. So we'll try to read your comments. Tapos gusto ko lang din i-include kasi we're saying na people who graduate from college. But let's face the reality nowadays. May mga tao na hindi pa rin nakakatungtong ng college and they already have to provide for their family. Kilala namin na maraming ganun. It's common and there's nothing wrong with you. If ganun yung experience mo ngayon, you can do something about it. Exactly. Pati kayo kasama dun sa part na pa-transition to working. Di ba? Yes, agree. Kasi hindi lang naman lahat. Kasi ngayon, merong pwedeng magtrabaho, magnegosyo. Ito, mga entrepreneurs to. Kahit hindi ka gumraduate ng college. Kahit na hindi ka kinwalify ng mundo, hindi yun ibig sabihin na hanggang dun ka lang. Maraming success stories. Di ba, brother? Agrees. Yeah. Totoo. Punong-puno kaya ng mga kwento ng mga not able to Yes. take their dream courses, yet they succeed. Dumiskarte. Dumiskarte. Oo. Lumaban Yun sila. yung magandang pag-usapan. Ano yung diskarte? Yeah. Diba? May kilala ko dito eh. Madiskarte. Sa Madiskarte. Yung diskarte, pero yun nga, isa pa yun, usapang diskarte. Yung diskarte, yung nasa way din na tama. Ayan. Kasi may mga iba't ibang diskarte. So, ayun din magandang pag-usapan Wow, talaga ng natin. diskarte yan. Maraming Ano diskarte. Ano mo? Diskarte Qualify na mo. pag-usapan. Magandang mapag-usapan talaga yung diskarte. Ang dami ang pa natin dami. pwedeng pag-usapan. Kasi may diskarte sa business. Di ba? May diskarte sa relationship. relationship. Sobrang dami. Dami. Kaya ako ina-acknowledge ko din, hahabol ko lang, Sige. i-acknowledge yung mga taong gusto na mag-resign. Alam mo, yung mga nasa Fight ba corporate nila to? world, yung mga burnout na, kasi sobrang dami nangyayaring transitions sa Correct. buhay ng isang young adult. Yung sinasabi ko kanina, yung from college to corporate life, that is only one pa lang. First stage pa lang yun. Ibang stage pa yung, what if nasa loob ka na ng work and you want to quit na, ayaw mo na, ang daming transitions. Relationship, di ba? Girlfriend, boyfriend, and then marriage life na. Ang dami nangyayaring transitions. Kaya kung maling tao ang nakapaligid at nahihingaan ng payo, malakas at mataas ang chance na mamamali din ang hakbang sa buhay. Tama. Agree. Kaya nabubuo nga yung sinabi mo na adventurous. No? Itong generation na to, we really want to explore things. Kasi nga, baka nga, pag nagkamali ka doon sa sinubukan mo, ang tanong, sino ba kasama niyan? Kanino ba yan nakikinig? Sino bang mga taong nakapalibot dyan? Kung meron lang sanang avenue na napangaralan sila, na-guide sila, baka mamaya hindi napunta sa mali o hindi napunta doon sa masasabi natin na ikapapahamak ng buhay natin yung mga desisyon na ginagawa natin. Tsaka hindi lang yung meron silang napakinggan. Meron ding part kasi na kailangan din silang mapakinggan. Tama. Kasi Yan. maraming Galing dyan. moment in our young adults na tayo lang palagi yung nagre-receive. Pinifeed nila tayo ng finifeed, and then afterwards, nung makagraduate na, makapagtrabaho na ganito, ganyan. Nandun na dumadating yung point in life natin na
may nakikinig ba sa akin? Yeah. May bilang pa ba? May bilang pa ba? Oo. Mga ganyan. Yeah. Is someone willing to listen to me? So, minsan, alam mo, ang isang young adult, minsan kailangan lang natin pakinggan. Oo nga. Yeah. Yung bawat isa sa atin, minsan wala naman talagang matinding problema, wala naman talagang matinding pagsubok sa buhay. Gusto lang talaga nilang mapakinggan yung mga problema nila sa buhay at pinagdadaanan. No? Ayun yung isa rin sa mga kulang ng generation namin. Mahirap ba talaga makahanap ng kausap sa panahon na to? Siguro, when it comes sa busy world kasi, diba? Parang lahat tayo, nandun yung reason na busy ako sa work, busy ako sa ministry, busy ako sa business ko, ganyan, and marami. So, parang it's hard for us to approach other people na, uy, okay lang ba makinig ka? Okay lang bang maka-coffee ka? Ganyan, I just want to share. Parang it's hard to approach that way kasi alam mong busy tong tao na to. Kaya nga sobrang importante yung word na kamusta ka. Alam mo yun? I really appreciate it. Lalo na this time na merong nangangamusta sa'yo. It's very, very important. Kasi yung thought na yun, it's an open question that you can freely share. Kamusta na nga ba ako? Alam mo, parang just like last month, may nangamusta sa akin. Tapos parang biglang, dahil ako yung laging nakikinig. Okay. Tapos may biglang nangamusta sa akin. Napareflect ka, no? Great pa, ano, kamusta? Kamusta na ako? Kamusta na ako? Tapos parang bigla ako Bigla ka na umiyak. Tapos, Ay, nako. kwento ko ng kwento mo. Yeah. Oo. Ay, nako. Anong naramdaman mo doon? doon? Nandito ka siya eh. Andito. Anong Naglalakad naramdaman siya yun, mo? no? Great. Siya ba yun? Ayan. Ayan. Basta sa- Ayan, kamusta? Talagang parang nung time na yun, sabi ko, shucks, parang it's been a long time na may nangamusta sa akin. Kasi I always ask others, kamusta That's ka kinda na? like a rare moment ng life natin pag minangamusta. Kasi lalo na, di ba kanina nga na-share ko na parang it's hard for me to be vulnerable. Kasi medyo mataas na yung wall ko. Na parang ang hirap mag-share. Parang pagka mahirap kasi yung pinagdadaanan mo, it's either you will be judged or you will be hindi ka maiintindihan. Yeah. Parang baka hindi mo ko maintindihan eh. Sa akin, perspective ko to Akin. Ayan, Tingnan ko, yes, tingnan ko. yes. Sige, sa'yo na yan. Madaling humanap ng kausap. Okay. Pero mahirap humanap ng tamang tao Kinig. na makakaintindi sa'yo. Yeah. Galing mo Diba? dun. Madaling humanap Nakausap. Kumain ka na? Libre kita. Di, tsaka sa labas, ang bilis mo lang naman talaga makipag-usap. Yes. Pero yung someone na talagang Relatability. nakikinig sa'yo, Oo. nakikinig sa'yo, at Alam talagang pinagdadaanan mo. totoo. Iba Ayun yun. yung laging sinasabi ko Iba yun. sa mga isa ibang mga friends ko na sabi ko, pag lumabas ka ng bahay nyo, pumunta ka ng coffee shop or anywhere else, kapag kami kinausap ka dyan, sigurado may opinion niya sasabihin sa'yo. Oo. Magsasalita yan. Magsasalita yan dahil meron din pinagdaanan niya. Correct. Ang question na lang is, kung yung opinion na, saan niya hinugot? Oo. Ayun yung mahirap. Kaya, maganda talaga na pag-uusapan siya ng masinsiner. Correct. Yung mga hindi lang basta feed lang ng feed. Yes. No? Tsaka doon nga papasok na siguro kadugtong nun, parang mahirap ba talagang humanap ng kausap? Tapos yung kausap mo is dapat yung right people nga. Na, ibig sabihin maganda influence, no judgment, healthy yung pag-take ng vulnerability mo. Kumbaga, it will not be used against you. Parang baka yun yung mahirap hanapin din. Yung tamang, yun ba yung sagot mo? Nakalimutan ko eh. Tama, kuya. Kasi that's a question. I will answer it. Yes. Na ganun, no? Dapat ganun talaga. Yung kausap. Kasi isipin mo mag-open ka ng problema mo sa somebody na alam mong mas vulnerable pa sa'yo. I think it will not work that way. I mean, baka hindi siya makatulong. Not unless, bago ka makipag-usap sa taong to, hindi ko kailangan ng advice muna ngayon, makikinig ka lang. Pwedeng ganun din, di ba? Yes. Sa atin na mga kumakausap, maganda rin na unang tanong, kapag may magkukwento o may lalapit sa atin, what do you need? Makikinig ba o mag-a-advise sa'yo? May Diba? ganda nun. Para may Oo boundaries. nga. There's a Clear clear yung and purpose. healthy boundaries. And may purpose, may objective ka. Okay. Makikinig lang ako. So kahit anong ibababa mo dito sa table na to, papakinggan lang kita, hindi ako magsasalita. Yeah. At safe space mo ko. Safe space. Yan Yes, talaga. oo. Safe space. Mo ba? Oo, pare. Siguro maganda bigyan ng context. Off camera kasi, magkakaibigan talaga kami. In Yeah. real life.
So, ito mga hugot namin kasi we know we have the right people, di ba? To talk to. Syempre, di rin kami lagi magkakausap, like 4 kami. We have our own set of friends, pero this is also a circle, no, na nag-uusap-usap. So off camera, we also do this one-on-one or pwedeng as a group, 'di ba? Last Sunday, magkakausap kaming 3, wala si JJ, di amin siya in-invite. Parang Pero kayo ng gabi. Pero kami the other night. tama. Kaya ayun, yun lang yung mga, I mean, whatever we say here, we try to apply or we have applied off camera. Uy, pero alam mo kuya, ngayon ko lang na-realize, ang ganda nun, yung sinabi ni JJ na bago mo kausapin yung isang tao. Ngayon ko lang siya narinig na ibigay mo yung proper expectation na ako ba yung makikinig or ikaw yung makikinig sa akin. Kasi hindi ko pa siya ginawa. Parang pakiramdaman lang kasi palagi. Kung papakinggan mo ba kita o ano. Parang okay din siya, no, as to start a conversation na, lalo kung close mo naman na, you need someone to talk to. Wala mo ba ng... Kasi actually, may just add, the reason kung bakit isa sa mga blocker ng mga tao na hindi talaga makapag-open din. Kasi ang daming sinasabi minsan, nung pagkukwentuhan nila, na mananahimik na lang ako. Parang nai-invalidate na sila sa sobrang dami ding opinion nung hininga nila ng opinion. Alam mo yung pinagkukwentuhan nila. Unsolicited advice, ika nga. Kaya it's very important for us to be more sensitive, to be more intentional, makiramdam tayo, ano ba talagang kailangan na tulong ng tao na to. So, yun na, bro. Nakakatuwa na, yun nga, again, meron tayong ganitong kind of conversation na ngayon pa lang na mismo, natututo na tayo. Kaya, looking forward ako sa mga susunod na topic natin, susunod na episode na pag-uusapan pa natin much deeper. Yung tunay na nararamdaman ng isang young adult, yung tunay na struggle ng isang young adult. Let's go into details. Yeah. Let's go into details. Kung bakit. Isa-isahin natin yan. Himay. Parang kinakabahan ako. Gano'n ba dapat ka-detalyan? Na joke lang. Chill lang tayo dito. Pero kasi gusto lang natin ma-establish na this is a safe space. Yun yung goal natin, di ba? And imagine nyo na lang if you're listening right now or if you're watching, what are the things that you want to listen about? Ano mga topics yan? Anong mga tema yan? Pwedeng relationship. Pwede. Finances. Sa career. Conflict resolutions. Yan, mga ganyan. Relationships. Ang dami. Sobrang dami. Travels. Maganda Exactly. ma-comment nila, no? Ma-suggest. So, kaya yun, if ikaw ay nanonood right at this very moment, comment mo naman dyan how we can discuss, no, yung mga concerns, yung mga challenges mo as young adults. We want to connect with you and we want to reserve a seat for you guys. Yun. Kaya, follow us on our platforms, no, sa ating Instagram, sa Spotify, sa TikTok. Ayan. So, sana, nandyan kayo. Subaybayan niyo po tayong lahat. Yes. At talagang abangan din nila yung mga magiging guest natin dito. For sure, mag-invite tayo dito ng mga someone who championed their situations in life, no? Yung talagang nagtagumpay na sa finances, yung talagang nakabayad na. Nakabayad na. Yung totoong nakabayad. Wala nang utang. Yung totoong nakapag-asawa na. Yan. At totoong may pamilya na. Yeah. So, ang daming topics talaga na our young adults out there can really relate. Yeah. And ako, personally, gusto ko lang muna sabihin sa lahat na nanonood at nakikinig sa atin na hindi rin po kami mga perfect Hindi human talaga. being. Gusto po namin matuto din sa inyo. Kaya naman, samahan niyo po kami sa table na to. We want to learn from you guys and of course, to learn from you guys. Each other. I'm excited Each to other. learn from you guys. Yes, Ako din. definitely. Ako si Em. Ako si JJ. Ako si Aldrich. And I'm Erica. We will reserve a seat for you guys and see you at the table. Thank you for joining us in today's conversation. Don't forget to hit follow and subscribe to get updates on the next episodes. Same table, different stories. See ya!